After nun, ako naman ang niromansa niya Squirt talaga ako at kumuha siya ng baso at ininom. At ako sa buhay ininom. So, another day, another episode of exposing your ka-Irvagan homance. At ito ay pinamagatang nag-anal sex kami sa likod ng punong malapit sa kalsada. Yeah! Bakla baka napapansin nyo ang putla-putla ko. Tingnan nyo yung lip chook ko na tinted lip balm ng Glad to Glow. Wala na bakla, said na yan oh. Ayaw tigilan. Ang ganda-ganda kasi ng shade dito. Rose Milk Tea. Sobrang favorite ko siya. Kaya ganyan na siya. Nawala na din yung takip nito. Shootang inner wait lang, lip chook lang tayo. Ganyan. And voila! Ganda! Ito din pala yung lip chook na palagi niyong tinatanong sa akin kasi ang ganda-ganda niya every time nagla-live ako. Yes! So, huwag na nating patagalin to. Hi, I'm 29 years old from Angeles. May ka-live-in partner ako ng 9 years na, may kids na kami, 2. Sobrang hilig ng partner ko to the point na lahat ng fantasy gusto niyang gawin. At tuwing ginagawa namin yon, ay naiiwan namin sa Muji ko ang mga bagets. One time, midnight, naisipan namin mag-anal sex kami, pero hindi sa valor, kundi sa likod ng puno kung saan dinadaanan ng mga sasakyan. Masasabi kong gusto ko rin naman yun. Very thrilling. Yes! So, yun na. Next month, yon ay nagbakasyon kami sa Boracay. Hindi para mag-swimming, kundi para mag-bonahan. Mula umaga hanggang gabi. Pinadip truth niya sa akin ang nota niyang malaki, pero sanay na ako bakla. After nun, ako naman ang niromansa niya Squirt talaga ako at kumuha siya ng baso at ininom. At ako sa buhay After nun, lumabas kami para gumora sa likod ng mga bato. Yes, bato. Ganon. Para doon naman kami magbonahan. May mga nakatingin at alam kong napapansin kami pero wala fantasy to. Pero fast forward after a year later, gusto niya makipag-threesome. Kumuha kami ng EA at naganap na ang threesome. Masakit sa una hanggang sa nasanay na. Ang hindi ko maintindihan na fantasy niya ay mag-cheat na di niya magawa kasi lahat allowed, pero gumawa siya ng paraan. Yung naka-threesome namin, kinontak niya without my consent. Nung kinonfront ko, nabugbog pa ako. At until now, tuloy pakikipag-threesome at nadagdagan pa. Nagustuhan ko na rin, masarap din pala kumain ng keps. Ano daw? Tangina mo ate! Gago ka, ang lakas ng amats mo sa totoong buhay lang. Alam mo bakla, ikaw ang atake! Ganun talaga ang atake sa buhay. So, ayun lang, ganyan lang ang kanyang homance. Yun lang. Bye! Nashock ako kasi nasa ilalim yung kuya niya, nakahiga at hawak-hawak ang waist niya. So, another day, another episode of exposing your ka-Irvagan homance atake! At ito ay pinamagatang threesome with kuya ng GF ko. So, walawa na threesome. Yes, exciting! Hi ma, I'm F24. Nangyari to nung 17 ako. May GF ako that time, F18. Naghiwalay kami 2 years ago. Di ko alam saan ako magsisimula, pero ito na nga. Nag-live-in kami ng girlfriend ko. Sa kanila ako nakatira, sa kwarto kami ng kuya niya, M21, natutulog. And yung kuya niya naman ay sa sofa. Siya na ang nag-adjust me. 8 months na kami ng GF ko noon. May nangyari sa amin like kainan, gingeran, gunting-guntingan at alam nyo ba na available na sa Lock TV ang Moana sa July 10. Oh, hindi nyo alam, 'di ba? Abangan nyo sa July 10 ba? Hindi naman awkward first namin. Kasi ayun nga, di na ako mishikep. May nangyari na sa amin ng ex kong Ekalal nung 14 pa lang ako. And alam yon ng GF ko. So yun nga
Nagsimula yung kababalaghan ng isang gabi. Nagising kasi ako that time, nagje-jebs ako. Kaya gumora ako sa CRU. Around 1 to 2 a.m. na rin yun. Kaya madilim na. Pero grabe ang linaw ng nakita ko that time. Pagkatapos ko jumebs, tumigil ako kasi parang may naririnig akong unusual sa sala or sofa. Yung CR kasi nila, katabi lang yung sala, tapos makikita mo talaga doon yung CR sa sala or sala sa CR. Ano ba yan? Sorry. So, ayun na nga. Lumapit ako sa may sofa. Kasi curious ako kung saan nanggagaling yung unusual sound na naririnig ko. Akala ko nung una nagsi-self-love yung kuya niya, Mi. Pero pagkakita ko, na-shock ako. Super. Kasi may babaeng figure akong nakita. At first, di ko makita, Mi, kasi nga madilim. Nakapatay lahat ng ilaw. Tapos, yung nagsisilbing ilaw sa labas ng bahay nila. Yung ilaw daw, sa labas lang ng bahay nila. Yung ilaw na nanggagaling, nakikita niya. So, lumapit pa ako para makita ng maayos. Na-shock ako, Mi, kasi nasa ilalim yung kuya niya, nakahiga, at hawak-hawak ang waist niya. Wait, lagay ko sa part 2. May part 2. Tangina mo, bakla. Pagkabad ko ng underwear niya, ang liit ng nota niya, tapos ang payat pa. So, another day, another episode of exposing your ka-airbogan homens. Ito ay pinamagatang eat your meal 3 times a day. Meal o meal? By the way, ito ay malama. Yeah! So, alam ko na nowadays, napapansin nyo na ang ganda ng skin ko, ang ayos-ayos niya, 'di ba? Lalo kapag may makeup. And isa sa skin prep ko is itong brightening moisturizer ni Glad to Glow. Bali, meron na tong pomegranate and niacinamide para makahelp siya sa pag-brighten and pag-glow ng skin ko kahit may makeup o wala. Ganun. So, isa to sa ginagamit kong skin prep kasi meron akong ginagamit pang night pagkatas kong mag-makeup. So, iba yung pang night ko, iba yung night routine ko, tapos iba din yung pang makeup na routine ko, na skin prep, para pang base. Ganon. So, hi! I'm M23. Nangyari to nung third year college ako when I was 21. So, part ako ng rainbow community. Medyo malala talaga ang hook-up culture sa amin. Like, legit. So, start the story. There's an app named G-App. Ginamit ko yung app na yon kahit may ka-MU ako kasi doon lang kami nagkakilala. Then habang nagbabrowse ako sa app na yon, nakita ko na nandun pa rin siya. Kaya ako ito na-hurt ng very light. So, ang ginawa ko, may kafubo ako dati na ginost ko dahil sa kanya. Kaya ako pala ginost yon kasi mas malaki yung nota ng ka-MU ko that time. Syempre, 'di ba? The bigger, the happier. Atake sa buhay si bakla. Going back sa story, pinapunta ko sa apartment ko yung dati kong fubu. Mga 7 p.m. kasi, solo ko lang yung apartment ko noon. Usapan namin, kwentuhan lang. Ang kwentuhan napunta sa bonahan. Na caught off guard niya ako. Di naman malaki ang nota niya, pero ang galing-galing niyang bumayo at ang bango niya. Sabi niya, mag-o-orlok daw muna siya. So, I let him sleep and ginulo. Charing, hindi niya ginulo. So, ayun ang first meal ko. Mga 10 p.m. na wala sa isip ko na pupunta pala yung nakakausap ko na isa. Pinapunta ko nga pala. Kaya ginising ko na si Boy 1 para paalisin. Nagalit pa nga siya, kasarapan na daw ng tulog niya yun. So, ayun, dumating si Boy 2. Ang pogi niya, ang bango, like for real. Sabi namin, kwentuhan lang. Si bakla ang kwentuhan ay napupunta sa kwentutan. Talaga naman. So, nagkwento siya na may jowa pala siya, pero naglolo ko, kaya gagamitin niya daw muna ako. Ang pota, ginamit pa ako. So, ayun, bigla siyang tumuka. So, nagulat ako kasi malandi ako, pero pag alam ko na may sabit, big ner. So, pinipilit niya ako mga bandang 3 a.m. na nun. Pilit siya ng pilit. So, ako naman, sige, laman siya din to sa isip-isip ko. Pagkabad ko ng underwear niya, ang liit ng nota niya, tapos ang payat pa. So, inorpap ko pa rin. Ngayon, iniisip ko na nag-cheat siya sa jowa niya, kaya ginawa, nung malapit na siya, di ko pinatapos. Pinauwi ko na lang. So, ayon ang pangalawa. So, bading, di pa talaga ako natulog kasi nabitin ako. May pasok ako ng 10 a.m.,
Pero gising pa ako 5 a.m. So, ito na ang breakfast ko. Pinuntahan ako ng ka-MU ko ng 7 a.m. So, kadel-kadel lang, ganyan. Biglang may tumusok sa likod ko, bakla. Ang wisit, may plano pala. Buti prepared ako kasi alam kong ma-airbag siya. Kaya pag pupunta siya nun, nire-ready ko talaga. Take note ha, ala pa akong tulog nung unang ganap, Diyos ko. Hinubad ko na ang brief niya. Shoot ang ina mo, sobrang dako talaga siya. Ang bango, ang sarap. I must say na perfect cone shape talaga siya. Wow, ice cream yarn. Ayan, nagsimula na kami. Bayo kong bayo siya. Tapos di ko pala nasara yung bintana, ang jingay-jingay ko pa naman. Naririnig ako ng mga kapitbahay, pero what else that time? Inikot namin ang buong apartment ko kasi ang sarap. So, ayun na, kaldag at uwi siya agad ang pota. After nun, ewan ko kung ako lang, since natatakot ako magkasakit nun, yung mga guys na yon na nakakondom, inipon ko, nilagyan ko ng tubig para ma-check kung nabutas ba. Para siyang bola na may tubig. Nilagay ko sa likod, tapos pagtingin ko, naipon na pala yung isang kahon ng kondom na may tubig. So, ayun lang ang homens ko. Literal na homens, ho na ho. 3 times a day, different meal pa. Attack sa buhay. Mga atake nyo sa buhay, literal na, atake! Ganun talaga no? So, hanggang dyan lang ang kanyang homens. Yun lang. Kung bumulong na siya na ijojosok niya na daw, say ko na, di ba magpinsan tayo? So, bawal yun. Then, sabi niya na, malayo naman daw. So, another day, another episode of exposing your ka-irbogan homens. At ito ay pinamagatang si cousin na pogi. Yes, pati pinsan, putang ina, hindi pinalagpas bakla. So, yun nga, F19. Last year December, hindi kami sa bahay nagpasko. Nakipasko kami sa balur ng lola ko sa Valenzuela. Ali cousin siya ng lola ko. So ayun na nga, first time kong magpunta doon. Yung ibang pinsan ko kasi laging nandun, tapos ako lang yung di nakike-join kasi di rin pinapayagan ni Muji. So ayun, that day, pagdating namin doon around 7 a.m. ng December 25, wala pa ganong tao. Nagsimba pa yung iba, tapos yung iba tulog pa. Then around 9 a.m. doon na nag-start yung ganap dito sa Balur. And I saw this guy around my age lang siguro yun, ma. Diyos ko, ang pogi. Matangkad sa akin, tapos medyo may katawan. Sana all walang katawan, diba? Tapos grabe yung jawline. Talaga namang pakak. And after ko siyang makita, pinicturan ko siya ng palihim and sabay send sa pinsan ko na laging gumugora sa place ni lola namin na to. Which is yung may-ari nga ng account na to. And sabi niya, pinsan daw yun pero malayo na. Nalaman ko rin yung name ng pinsan ko na yun kasi close sila nun. Fast forward, gabi na, umiinom na silang lahat doon sa labas ng gate yung iba. Tapos yung iba naman is nasa living room and nasa living room ako nagpo-phone habang nag-iinom. Sabi niya ganon. And pagpasok ni pinsan, umupo siya malapit sa akin. So ako, shy girl. Hanggang sa nagsalita yung tita namin na sinabi niya doon sa guy na pinsan nga daw nila ako from Pasig. Then si pinsan naman nag-smile and nag-ask siya ng name and blew up account ko. Nalilito ako sa kwento niya. Fast forward ulit around 1 a.m. tapos na yung inuman. Nilinis na yung balor at nasa room na ako sa second floor patulog na. Then biglang may nag-chat. Pag-check ko, si pinsan asking if matutulog na ako. So, sumagot ako ng no, baka maya-maya pa, ganon. And he replied na akyat daw ako sa rooftop, andun daw siya alone. Gulat ako kasi kala ko umuwi na siya. So, ayun, umakyat nga ako. Pag-akyat ko, pinaupo niya ako sa tabi niya. At nagchikahan kami. Ate naman, ano ba yung mga typings mo? Hindi maintindihan. Nagchikahan lang kami ng kung ano-anong random chika. Then he asked me if virgin pa ako. Sabi ko, oo. Kasi puro fling lang yung ganap ko sa life. And bigla siyang nag-ask if pwede ba akong i-kiss. Sumagot naman ako ng yes.
go, ganon. Di ko rin alam kung bakit ako nag-yes. Then, after nung kiss na yon, hinila niya ako sa CR sa rooftop at doon na naganap ang digmaan na masarap. Kinain niya, like, higop lahat, ganon ang atake niya sa buhay. And, nung bumulong na siya na ijojosok niya na daw, say ko na, di ba magpinsan tayo? So, bawal yun. Then, sabi niya na, malayo naman daw. After niyang sabihin yun, iginosok niya na sa akin yung nota niya. Grabe yun, the best. Pero kinabukasan, grabe yung awkwardness sa loob ng balur. Until now, kami pa ni pinsan, pero secret lang since pinsan nga. And nakikita kami pa rin every Saturday and Sunday. Yun lang po, salamat. Bakla, kapag nandun kayo sa group, ata-atake sa buhay, hindi mo maintindihan yung pagkukwento niya. Diyos ko naman. Pag magkukwento kayo guys, ayusin nyo naman yung typings nyo. Kasi from there, chinichika ko kaagad yan. Wala nang edit-edit. Ganon. So yan lang. Ganyan lang ang kanyang comments. Yan lang. Wow! Tutang ina ate, ang liit ng nota niya. Tapos pag hawak ko, parang may sugat. So, another day, another episode of exposing your ka-irvogano humans. Atake! Ito ay pinamagatang tarob na may sugat. Yes, sugat. Kapag ganyan, bakla, medyo kabahan kayo ha, baka kung anong mangyari sa inyo. Minsan dyan yung nagiging cause ng STI, STD, mga ganun, mag-search kayo about it, okay? Hi, I'm F, 23 years old. So, nangyari to last week lang. May nakamatch akong guy sa dating sa Blue App, so, usap-usap kami ganyan. Then, hanggang sa nag-start na siyang mag-share ng mga experience about sa bunahan. E di ayan na nga, sobrang airvog ng kuya nyo. Ako naman, based sa mga nakita ko sa pic, mukha naman siyang pogi, tapos matangkad at mukhang mabango. So, go with the flow lang ako, basta pogi, bakla, ang panty, doon na yan. Doon yan sa far away yung panty ko. Ito na. Ay, Ilang linggo na kaming nag-uusap, nag-decide kaming magkita. Pinapunta niya ako sa place niya, then sagot niya daw lahat, ate. Bongga talagang may bitaw eh, di ba? May bitaw na ganun eh. Fast forward, ito na ang exciting part, kumapit ka putang ina mo. Pagdating ko sa place niya, ate, totoong matangkad siya. Pero shootang ina, mukhang bakulaw. Ibang pick pala yung gamit niya sa dating, pero sa isip-isip ko, sige na nga, since nandito na ako, tsaka ang layo pa ng pinanggalingan ko. E di ayan na, cuddle, tapos bigla niya akong hinalikan. Ang baho ng bibig niya, ate, parang basura na naimbakan ng ilang linggo sa basurahan, ganon. Tapos, nakalimutang itapon, ganon ang amoy, putang ina, sobrang OA naman nun. Sabi ko na lang, hindi ako marunong makipag-lip to lela para di niya ako mahalikan, ate. E di ayan na, sinup-sup marina niya ang jogging ko. Nasasarapan naman ako kasi marunong siya. At nakapatay ang ilaw kaya di ko siya nakikita. E di ayan na, halik-halikan, ganyan. Pababa sa nipay larot ko. Sinup-sup marina ang klitoris ko, ate. Sobrang sarap. Nakalimutan ko na pangit siya. Noong nilabasan na ako, sabi niya, orpap ko daw siya. E di inorpap ko na. Shootang ina, ate, ang liit ng nota niya. Tapos pag hawak ko, parang may sugat, kadiri. Tapos mabaho yung amoy. Gago, amoy bagoong na nabulok, shoota. Sabi ko, ihi muna ako. Pero ate, ang totoo, nasusuka na ako. Tapos kunwari nagsiselfone ako, pinapatawag ko na yung BFF ko sa akin na kunwari hinahanap na ako para makauwi na ako. So sabi ko sa kanya, latang ina, hinahanap na ako, uwi na ako, emergency. Tapos sabi niya, tapusin daw muna namin. Ate, ayoko. Nagmadali akong umalis na parang walang nangyari. Feeling ko na open siya, pero pucha, ate, ayoko makipag-tsak-tsakan sa may sugat sa tite. So bakla, alam mo ako, nag-worry ako kasi may sugat tapos may amoy na mabaho. So dapat yung mga ganyang bagay kasi pinapacheck yan. Lagi niyong tatandaan ang STD or STI, yan yung mga unang nagiging cause ng HIV. So,
To prevent HIV, magpa-check kayo agad kung meron kayong nararamdaman sa private part nyo, kung sa babae, makate, ganyan, tapos merong amoy na hindi maintindihan, magpa-check up kayo kung sa lalaki merong lumalabas, tapos or may sugat, tapos may amoy siya na parang kailangan nyo yun gamutin ate, kasi kung hindi nyo yun gagamutin, pwede yun mag-develop ng sakit o virus sa katawan nyo, okay? So, ayun lang bakla ha, ingat-ingat sa pakipagbonahan, hindi porket mataas ang libido, hindi porket ovulation, sige lang ng sige, ingat-ingat din kayo ha. Once na nagkaroon kayo ng sakit bakla, there's no turning back. O, diba? Malala ang gamot na yan for lifetime. So, to prevent it, magpa-check kayo kung merong something na ganyan, ganun. Ayun lang, ganyan lang ang kanyang homemans and get tested. Check yourself if may something na unusual. Ayun lang.